Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Monday na naman. Hindi ka na matapunan ng kape mo ah. Okay, sige. Monday na naman. So our gospel reflection, judging others from Matthew 7 verses 1 to 5. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, so will you be judged, and the measure with which you measure will be measured out to you. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me remove that splinter from your eye,' while the wooden beam is in your eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye." The Gospel of the Lord. Praise To you, to you, Lord Jesus. Jesus Christ. Ang nakita ko dito na-inspire ako yung words. Yung word, sige, na splinter. Yan. Splinter. Alam niyo ba yung splinter? Parang yun, di ba, yung maliit lang na kahoy yan eh. Kinumpare dito ni Jesus, no? Yung splinter versus wooden beam. Ang laki ng wooden beam. So parang very obvious na yun yung binigay niya na comparison. Kasi yung wooden beam, obviously ang laki. Paano mo makikita yung splinter kung may nakabara na wooden beam sa'yo? So ibig sabihin, minsan, pwedeng mali. No? Kaya yung judging dun kasi pwedeng mali. Ang naiisip ko, hindi mo nakikita yung buong scene o buong buhay ng taong ginajudge dito. Kaya yun, tingin ko yun, ang ganda, nagandahan ako dun sa yung wooden beam, dun sa nagja-judge, at saka yung splinter na ginajudge niya dun sa taong yun. Mamaya ako na-explain yung message. Okay, so ang sinasabi mo, ang laki ng diferensya ng splinter and the wooden beam. Yeah. Ang wooden beam, yan yung nakabara sa mata mo. No? Mm-mm. So that wala ka talagang makita. Amen. Ayun. So, ang sa akin naman, medyo related din sa'yo, no? Eye. Okay. Eye. Naalala mo ba nung minsan na meron tayong ikinonect na eye? Sabi, yung kabuuan ng iyong ilaw, no? Ay Yeah. nanggagaling sa eye. Kaya importante yon yung sa mata mo because that is where yung ilaw na nasa kalooban mo ay dahil doon sa linaw ng iyong mata. Yon. Yan. So, kaya yun ang nakita ko. That means if your eye is not black o kaya walang nakabara,
your eye would truly be parang ang kanyang vision ay talagang napakaliwanag. And because of that clear vision, yung nanggagaling sa kanyang kalooban, yung kalooban niya talagang maliwanag din. So, yun ang parang nakikita ko that you yourself make yourself a light to others. Yan. So, nakaka-relate doon sa konektado yun doon sa sa nakabara sa eye mo. That, yun yung sinasabi rito. Alisin mo muna yung nakabara sa iyong mata. So, okay, so yung I, nakakatuwa, no? I, E-Y-E, pwede mong gawing I, letter I. Ako yung magra-radiate, di ba, sa iba. So, sabi mo nga na yung I talaga, siya yung magiging parang, siya ang makakakita at siya ang nakakita. Kaya kung hindi mo nakita, hindi mo maira-radiate. Di ba? Kaya importante na makita mo ng tama para makita ka rin ng tama sa pagra-radiate mo ng light mo. Light means yung good inspiration, no? Yes. Yung gandang inspiration. Purity. Yes. Also. So ngayon, yung sa akin naman, no, yung parang message sa Sa akin, atin. oo, sa atin dito. Kasi yung title, Judging Others, doon pa lang sa title niya, alam na natin na talagang ito yung number one na lagi nating nagiging kasalanan o nagiging defect ng human person. Sabi, bakit kaya, 'di ba? Meron kasing time na parang nakikita natin yung mali ng tao. Yung kabutihan niya, hindi natin nakikita. Nasabi ni God na ang tignan mo yung kabutihan. Hindi yung kamalian. Kasi sabi, we were created, no? Lahat tayo kinirate ni God na mababait. Kaya lang syempre na-expose dito tayo sa mundo, o na-tempt tayo ng demonyo. So it's not that person who is bad. No? Kaya lang na-tempt siya dahil sa kahinaan niya. Pero yung goodness niya, hindi pwedeng wala. No? Minsan hindi natin siguro alam, pero pag nagkwento yung pamilya niya o yung may kakilala sa kanya, merong makukwentong kabutihan. So ngayon, sabi dito nga na yung pag-judge natin, kaya tayo nakakapag-judge. No, pag binasa natin to, parang na-realize ko, ganun pala yun. Kaya tayo nakakapag-judge ng tao. Dahil nga merong ang laki nung naka-block sa mata natin. So yung nakikita natin, pero imagine mo, how can you judge a person when something is blocking your eyes? Diba? Tapos yung pag sinasabing ginajudge mo, kapuranggot. Di lalong hindi mo dapat nakikita yon. So, ibig sabihin, nagja-judge tayo ni hindi natin alam kung ano ang katotohanan. Kaya tayo nagja-judge kasi hindi natin alam yung katotohanan. Kung alam natin yung katotohanan, parang, ay, oo nga. Kaya pala siya naging ganun, maliit pa siya, naging ganun na siya, ay kaya pala siya naging ganun, kasi meron siyang mental illness, yung mga ganun, no, hindi natin alam yun. Kaya pala tayo nakakapag-judge. That is the wooden beam na nagtatakip sa atin. Tayo ngayon, dahil nandito tayo ngayon kay God, no? We are studying His Word, alam na natin ngayon yung, ay, ganun pala yun. Kaya dapat tip ito sa akin na hindi ako agad magja-judge dun sa tao. Kunyari, meron akong nakita, oops, mali yung ginawa niya, pero maalala ko, teka, may beam ako dito Hindi ko alam yung history nun. No? Hindi ko yan ikukwento sa iba kasi hindi ko maalam yung ano, or hindi ko talaga bibigyan ng meaning. Yon. So parang kumbaga sa nag-i-investigate ka, di ba? Hindi mo pwedeng huliin yung tao, wala kang investigation, di ba? Ganun na lang, kaya nga meron tayong court yung pag-judgment natin, dumaan ba sa court yun? Ikaw na nag-judge, hindi pa na-defend ng tao yung sarili niya di ba? At higit sa lahat, hindi lang yung totoo, hindi to. Gusto natin i-practice yung baliktad na maliit lang yung takip, ang laki ng nakikita mo doon sa tao, di ba? Parang baliktad ngayon, no?
Yung merong maliit na nakatakip, pero nakikita mo yung kabutihan ng tao. 'Di ba? Parang sinasabi na, kung ito medyo parang ano ha, medyo mahirap pero kung gusto natin maging follower ni Christ, we will try to see the goodness first of that person bago natin isipin yung masama. Actually, hindi nga dapat natin isipin yung masama kasi wala naman tayong katibayan. Minsan nga kahit sabihin mo may katibayan ka, that person himself, meron siyang dala-dala na hindi mo alam din. Kaya hindi talaga totoo talaga na stop, no, judging. Hindi naman sinabi ni God dito na stop judging, pero after you have have investigated, now you can judge. Hindi yun ang sinabi niya. Sabi niya, stop judging or else ganun ka rin mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, pag nangyari sa'yo yun, huwag kang ayoko, ginagawa mo sa iba, tapos aatras ka. So kung anong gusto mong gawin sa iyo, yun yung gawin mo sa iba. Huwag ka mag-judge para hindi ka ma-judge. Mhm. Di ba? Amen. Haba. Okay. So, yung yung nakita ko, tama ka, yung malaking beam sa mata mo, you will not be able to see clearly yung na dapat mo makita dun sa kausap mo or sa harap mo. And this beam, ang nakikita ko rito, it represents yung biases natin. Yun ang nakakabara sa totoong dapat natin makita. Now, kung yung biases na yon, that would also darken our hearts. Yung sarili nating, hindi talaga tayo makapagbigay ng ilaw sa ating yung mga nakakakita sa atin. So, it is important that we clear out yung ating beam or biases. How? Talagang kailangan mong bigyan ng pagkakataon na makausap siya, maunawaan mo ano nangyayari sa kanya mismo, pwede niyang aminin yan eh. So that means pag inamin niya, talagang open na yung tao na yon. Wala nang bara sa'yo. So that means the light that is in you will clearly radiate yung kaliwanagan sa iyong puso. Ganon din naman siya kung wala rin yung kahit yung splinter na yon. That person will truly receive kung ano yung nakikita mo sa kanya and that can influence that person. Di ba? Yung kaliwanagan mo, magkakaroon din siya ng liwanag sa kanyang sarili. So that means, itong gospel na ito, we can only desire and pray that we stop judging others. So, pagka nagawa natin yon, all the other actions will just follow naturally. Kasi ang lahat tayo, sabi nga ni Malu, ang lahat tayo is created with a goodness na una nang inilagay ng ating Panginoon. Pero nilagyan niya tayo ng free will at yung demonyo pinabayaan din niya na tuksuhin tayo. So that makes us imperfect. Pero that imperfection, nandyan naman ang ating Panginoon to save us from the wiles of the evil one. Tapos yung goodness in us will be able to be brought out to the light. Yan. At ang kagandahan yan, pag ginawa natin yan, mararamdaman nyo na hindi ka laging naiinis sa tao. Diba? Pag ikaw lagi kang gusto mo na ba, lahat ng tao parang kainis, diba? Ang daming mga makikita kang nega. Pero kung iibahin mo ang pananaw mo, lagi kang magiging maawain, lagi kang magiging masaya, kasi hindi ka nagja-judge eh. Diba? Lagi kang nag-isip, ano kayang problema? Parang nagiging you want to accompany that person. Imbis na i-judge mo siya, you want to accompany. Siyempre, nasasabi natin dahil nasa accompaniment program tayo, magagawa natin yung mission natin na samahan sila sa kanilang journey papuntang sa langit dahil po yung gusto natin mangyari para sa ating lahat. Okay. Diba? Amen. So, good morning and see you tomorrow here in Coffee Time with God. Yes.